nakakamiss lang. Nakakamiss? Ano nakamiss dun? Okay, sige. Nakakamiss lang na ang isang simpleng vlogger, hindi mo akalain makakapagpatayo ng ganong bahay. Ikaw, you're pertaining yourself, Rob. Na ikaw, yung nakapagpatayo. Okay, let's continue. Grabe, tawang-tawa ka doon, yung baby, nakamukha mo. Grabe, and obvious naman na na ginagawa mong katatawanan. I can feel it. Ramdam na ramdam ko kung paano mo anuhin yung baby. My God, I don't know what's wrong with these people. Ang baba talaga, umaabot talaga sila sa sa napaka-low level. Yung walang kamuang-muang na bata, oh my God. Matindi ka, Joel. Hindi ko akalain na umabot ka ng ganyan kababa. Mag-isip, ha? Sa tingin mo, walang criminal liability yan? Yung ginawa mo? Kitang-kita naman doon kung paano ka tumawa, kung paano mo, tas binasa mo pa yung comment. Sa tingin mo, ako, ang sasabihin mo, hindi ko rin anak yun, ginagawa mong ganon? Naku. Ewan ko lang sa'yo. Kung gaganyan hindi yung anak mo, syempre, hindi rin maganda ang kahit sabihin mong biro, kamukha, hindi mo pwedeng sabihin yon, Joel. Dapat alam mo. Dapat alam mo yon. Ako nga, nag-iingat ako eh. Na hindi ako, oh my God, what's wrong with these people? Oh my God. Ay. Maintindihan. Yung umabot sa sa kagustuhan nilang i-down. Sa kagustuhan nilang makaganti kay Rob. Na wala naman personal na ginawa yung tao sa'yo. Alalahanin mo, kayo yung nanggulo, kayo yung nanguna dahil hindi lang nagtupad yung mga ginusto nyo. Okay? Tapos ngayon pati yung baby, gagamitin mo para mang-asar ka. Pag tumatawa ka dyan. Yun ang hindi ko talaga gustong ginawa mong gusto. Yun talagang, oh my God, hindi ko kayang sikmurahin yun, promise, talaga. May criminal liability yun. Hindi lahat ng bagay pwede mong pagtawanan at pwede mong gamitin para mangbuisit ang mang-asar ng isang tao. Tandaan mo yan, kasi pag yan ang ginawa rin sa'yo, hindi mo rin magugustuhan, lalo na pag anak mo. Anong sa tingin mong mararamdaman nila? Ako nga, hindi ko nga anak yan pero hindi ko gusto yung pananalita mo, na ginamit mo yung baby para lang mangbuisit. Sana yung mga cellphone natin para magbasa. Anong point niya dyan para pakita yung video ng bata? Kamukha nga daw. Ni-screen record ko nga para meron tayong ebidensya eh. Tanggalin pa niya yan. Diba? Grabe itong proper behavior ba yan? Na kailangan mong ipakita sa iyong sa screen at rebuttal para sabihin mo, tingnan nyo yung anak ni Rob. Bakit ganyan yung mukha niya, kamukha ko? Pinaglihian pa yata ako eh. Hihihi. Sabay tawa. Ano yun? Oh, very disgusting talaga. Disgusting talaga. Oh my God. Oh my goodness. Shit. Okay, may criminal liability ang ginawa mo. Hindi lahat ng bagay ay pwede mong gawing katatawanan, Joel. Okay? Lalo na kung ginagamit mo para mang-asar o manakit ng anak ng ibang tao. Tandaan mo yan, dahil kung sa iyo ginawa, yan, sigurado hindi mo rin matatanggap. Lalo na kung bata ang dinadamay. Ha? Lalo na kung bata ang dinadamay. Ano bang klaseng behavior ang pinapakita mo sa live? Proper ba na isama mo ang isang may minor sa pag-aalipusta o pang-aasar?
Tapos tatawanan mo pa, sasabihin mo pa kung ano ang itsura ng anak ni Rab. Bakit ganyan? Yung mukha niya, kamukha mo, pinaglihian pa yata ako. Ha? Tapos may halong tawa. Ano yon? Ha, Joel Salcedo, hindi yun biro, hindi yun cute. Okay? At lalong hindi yun nakakatuwa. Ha? Lalong hindi nakakatuwa. That is an appropriate, disrespectful, and potentially punishable under the law. Dahil may malinaw na proteksyon ang mga bata laban sa anumang uri ng panghihiya, pangaasar o psychological harm. Baby pa lang yan ha. Oh, lalo na kapag broadcasted publicly. Ha? Yan. Kung may issue ka, ha? Ilabas mo. Huwag mong idamay ang bata, hindi siya kasali, hindi siya dapat ginagawang target at never siyang dapat gawing content para lang makapag-rebuttal ka. Tandaan mo yan, Joel, ha? Kunting ano lang, kunting ano lang. Ha? Kunting preno-preno lang. Okay? Oh my God. I can't even... Nung bahay ni Beyonce. Credit grabber na naman, UDH. Walang magawa. Paano mo nasabing credit grabber yun? Alangan naman na ikaw ang ano nito. Paano masasabi ang isang credit grabber? Okay, explain ko sa iyo ha, Joel Salcedo. Masasabi mo bang credit grabber si Kalinga Prab na siya ang mismong content creator, charity vlogger na nagpakilala doon sa platform ng YouTube para magkaroon siya ng maraming sponsors? Okay, sabihin na natin, may mga sponsors siyang nakuha para doon sa babae ni Beyonce. Matatawag na ba na credit grabber si Kalinga Prab kung sinabi niyang tignan mo itong pabahay natin? Dahil sa Kalingap nakapagpabahay tayo ng ganitong kaganda. At hindi na sila na lumilikas or nababaha or napipinsala sa bagyo. Meron ka bang legal na basihan dyan? Na para sabihin mo na credit grabber? Matatawag ba siyang credit grabber? Ha? Joel Salcedo? Ano ba yun? Oh my God. Ang ano ng mga ano nito, hindi na sila marunong mag-isip ng tama. Grabe, kinain na sila ng ano ng kasamaan sa puso. Yun na ang ano nila. Yun na ang nandoon sa kanilang puso. Grabe, hindi ko maintindihan talaga. Hindi ko maintindihan bakit ganyan na ganyan. Okay. Bago tayo magtuloy-tuloy, may gusto lang akong anuhin. Sabihin sa inyo, ito yan. Nung magkakasama kami yan sa GC na ginawa ni Kalinga Prab, tropa. Ito, tropang Kalingap. May kwento kasi yan eh. May kwento yan. May kwento yan. Nasa akin lahat yung mga ebidensya eh. So, one time, nagkukwento, siyempre, may mga GC kami, nagsishare sila ng mga ginagawa-gawa nila, dito sila nag-a-update yung mga perang nalilikom-likom, yung mga, dito nag-a-update si Kalinga Prab, kung magkano na lahat yung, na pera, doon sa motor na niregalo kay Makmak ba yun yata? Oo, yung motorcycle, yung, eto, yung mga, merong nag-a-update at ina-update nila dito, yung mga pinapadala nila, nilalagay nila yung mga pera, yung mga nalilikom-likom nilang pera. Hindi naman ganun kalaki yung mga donasyon ni Joel Salcedo actually. Maliliit lang naman. Hindi naman ganun kalakihan. So, one time, okay, dahil, ito, yung mga sinasabi nila, kung magkano yung mga nalikom nilang mga pera, dinadrop nila dito sa GC na ginawa ni Rab. Ito na yung mga pera, mga ganyan-ganyan, di ba? So, one time,
sabi ko, dahil bumibili sila Rab lagi ng groceries at saka mga groceries sa labas, 'di ba? Sa labas, mga bigas. Sabi ko, I have a suggestion, sabi kong ganon. May suggestion ako. Okay? Hanapin ko mayroon pang video call dati, nakikipag-video call pa yan. Sabi ko, dito, ito. Na-screenshot ko lahat dito na-screenshot ko lahat Okay, sabi niya habang nag-aantay ng paggawa. Okay, sabi niya. Wait lang Kasi dito pinapadala ni Rab dati yung mga ina-upload niya sa GC. Okay, pinapadala niya rito, sinishare nila yung mga ano ni Kuya Bal pag may vlog siya. So sabi ko, meron po akong suggestion, if you okay lang po sa inyo, nakakaantig at nakakaawa ang husto tong pamilya na ito. Total, nagtitinda yung nanay niya, pwede sigurong bigyan ng pagnandag negosyo habang naglalako, sabi ko. Si Maylin that time. Tapos sabi ko, mabigyan ng sidecar at bike para makapamili na ng isda at mga gulay kaysa sari-sari store, maubos lang at maliit ang kita. Sabi ko, yun yung una. Okay. If okay lang sa inyo, sabi niya, nag-thumbs up si Rab. Sabi niya, maganda po yan, Ma'am Marilyn. Sabi ni Rab sa akin, lalo na po pag may bahay na sila. Hehehe. Sabi niya. Tapos sabi ko naman, nireplyan ko yon. Habang nag-aantay sa paggawa ng bahay, unahin muna yung pangkabuhayan. Malaking tulong yon sa pang-araw-araw nila. Okay. Thank you. Tapos, tulong-tulong tayo mga kalingap para sa mga bata. Sabi kong ganon. May nag-reply dito. Okay, nireplyan niya. Maganda po plano yan. And then, sabi niya, makakatulong lang daw sila kung, hanapin ko yung screenshot ko, mahabo yun Sabi niya, makakatulong lang daw sila kung mayroon daw silang business na ilo-launch. May ilo-launch daw sila na business. Sabi niyang ganon. I-discuss daw nila sa amin. Tapos sabi naman ni Rab, maganda pong plano yan. Gumanon din siya. Tapos sabi ko naman, I like your suggestion. We can do that. Maging project yan din. Kukunin yan yung mga pangpuhunan para hindi lang sila aasa lang at magiging tamad. Livelihood project for kalingap. Sa mga kalingap, sabi ko. Sabi kong ganon. That's true, gumanon ako. Nireplyan ko. Ang gusto ko ang aking suggestion kasi, general merchandise, school supplies, construction, and groceries. Pero yung akin is, ang aking suggestion is cooperative. So, lahat ng kita ng kalingap sa mahihirap, cooperative. Yun ang sinabi ko. Samahan na yan ng lending. Gumanon pa ako. So, kalingap investor ang members. So, sa companies, nagpapa-consignment. Tapos, sabi naman tong Joel Salcedo na to, pag nag-click need ng more investor as of now needs ng clients. For sure, marami yan kasi kilala na sila. Okay, eto na ang sabi niya. Ang mga products, items, ang mugs, t-shirt. Yun, meron silang binuksan na negosyo. Sabi nung Dens, makakatulong lang daw sila kung yung business nila, ilo-launch nila ng March. Pero hindi nangyari yun na launch kasi nga nagkagulo na kay Lola Ligaya at Jimwell that time. Okay, nababanggit ko lang Sabi niya, ang mga products items, ang mag t-shirt, Tapos sabi niya ganon. So nag-reply ako yung pag nag-click, sabi niya, lahat na ng pabahay ni Kuya Bal, ang mga groceries nila doon na bibilhin, hindi na lalayo, asyo, at saka yung kita, lalabas ng kita. I mean, pag naipon,
yung kita malaki yon. Tapos sabi ning Joel na to, Dance, pakisend ang mga product finish. Sabi niya ganon. So pinadala niya yung mga t-shirt, mga mugs, ang nandoon ng mga nakaprint, yung mukha ni Kuya Bal, si Kuya si Jason, si Rob, ang dami. Sabi ni Rob, ang dami na, gumanon siya, ang dami na, gumanon yung bata. So meron din Rob, sobrang lucky pa. Sabing ganun nag-reply ulit si Joel, sabi niya, meron din Rob, sobrang lucky pa. Ha ha ha, gumanon siya. Wow, nice sis, dance, gumanon siya. Kaya pwede nang mag-pre-order para ma-estimate mga gawain, sabi niya. Pero marami na silang nakaprint. PM daw kung magkano yung o-orderin. Maganda rin sana kay keychains, very affordable, blah blah blah, ganon. So, marami na silang mga pinaprint. Mga mugs, t-shirt, mga ganyan. So, sabi ko, then ako naman, okay, back to the family po, sa kids ni Mylene, sabi ko, kung sinong gustong mag-donate, gumanon ako para makatulong sa pang-araw-araw na gastusin sa lahat. Blah, blah, blah. So, we're talking. Walang sumagot doon. So, inat ko si Rob, sabi ko, pag na-finalize na, nag-open sa Kalingap, kasi for me, ang akala ko kasi that time is a cooperative. It's a cooperative kasi maganda yung cooperative kasi I'm willing to mag-put ng pera at that time para mag-umpisa kasi nag-uumpisa pa si Rob doon, hindi pa kasi malaki ang kita niya, nag-i-start pa sa Kuya Bal, maliit pa sila. Pero itong isa, yung babaeng kasamahan niya, sabi niya, tapos na lahat, pati t-shirts, gumano, nag-question mark siya. Tapos nag-drop ako, drinap ko, nasabi ko may $50 na dito na binigay ni CNC. So, sabi sa akin ni, pag nag-reply si Rob sa akin yung, okay po Ma'am Marilyn, pag na-finalize niya, nag-okay siya doon sa kooperatiba na sinabi ko, okay? Tapos, sabi niya, may ask po, paano po yan? Gumanon yung isa. Alam mo ang ginawa ko at that time? Sabi ko, parang may mali dito. Okay? Sabi ko at that time, parang may mali. Sabi ko, tinawagan ko kagad si Rob, do you all know all of this? Sabi ko ganon. Alam mo ba lahat ito? Kakong ganon. Bakit mayroon ng merchandise na nakalabas? Sabi ko, alam mo ba to? Sabi ko, approve mo ba to? Sabi niya, hindi po. Sabi niya, sabi niya, hindi po. Akala ko ang pinag-uusapan natin, nagsasuggest lang ako ng kooperatiba para doon natin anuhin. Sabi ko, kasi investor na lang ang hanapin natin kasi total namimili lang naman kayo namang charity nyo. Dapat gawin na lang kooperatiba, makakapagbigay pa kayo ng trabaho sa mga tao. Yun ang sabi ko, nga po, gumanon siya. And then, hindi yun natuloy yung business na yun kasi nagkagulo-gulo na doon kay Jimwell. Kasi noong kinuha ni Rob, yan si Jimwell, na pumunta doon sa bahay nila, nagalit yung Alma. Kasi hindi nakauwi kaagad si Jimwell, tapos sumakit pa daw ng tiyan, ganyan. Basta ang dami na, galit daw yung Alma. Tapos, yun nga, kasi hindi nakauwi agad. Yung pala, meron pala silang binili na grocery na 10,000 mahigit yata at gustong i-vlog at si Jimwell ang mag-unbox. Bukod pa doon sa lamesa. Oh my God. Mula noon, tapos sila na ang nagpaplano lahat sa bata, lahat. Binyag, nagninong na sila, ganyan. Basta marami nang nangyari, bumili na sila ng plan. Doon kasi yung nag-start yung galit nila eh. Pero di ba matagal na yun? Hanggang ngayon ba? Doon pa rin kayo nagagalit? Alalahanin nyo kayo lahat ang nagplano nun. Walang kinalaman si Rob lahat doon sa plinano nyo. Kayo mismo ang nagplano. Diba? So, kung tutuusin, nang himasok kayo. Hindi po tama na panghimasukan nyo ang isang bagay na hindi coordinated. Courtesy ba? Sa charity ethics at sa governance, sa governance ng charity context, bawal yung ginawa nyo at that time. Okay? May sinabi pa sa inyo that time na masama. Wala siyang sinabi sa inyong masama, di ba? Kayo ang lagi ng ngaw-ngaw na kayo ng ngaw-ngaw. Nagplano na kayo lahat.
Hindi nyo naman kasi kung sino ang pinili ng batang titirahan, dapat nirespeto nyo na yun kasi hindi nyo naman mapipilit yung bata at hindi naman napariwara yung bata. Nandyan naman nag-aaral. At saka nirespeto nyo na sana yung decision ni Ate Melissa. Nandyan na eh. Kaya yung kung ano man ang mga galit nyo ngayon, noon, dapat, wala na dapat. Okay? Kasi yun ang hindi ko kayang intindihin eh. Kasi kayo yung nanggulo. Kayo yung nanghimasok. Okay? Kinakausap nyo yung bata, nagpapakuha kayo ng video, binibigay sa inyo, ina-upload sa inyo. Okay, sabi mo, may paalam ka. Okay, hindi naman makakaindi, pero at that time, siya yung may beneficiary, dapat ginalang nyo, dapat yun. Hindi dapat yung ginagapang nyo. Ang ginagawa nyo kasi ginagapang nyo yung mga tinutulungan niya. Ha? Pero kayo dapat ang mahiya kasi nga, hindi naman niya kayo ginantihan. Wala siyang sinabi kahit ano sa inyo, pero kayo ang nagwawala. Kung ano-ano na yung mga sinasabi nyo. Okay? Kung magsalita man si Bal Santos Matubang tungkol sa anak niya, natural lang yun. Normal yun ang magulang nang magsasalita kasi hindi naman hahayaan ang magulang na ginagago ng harap-harapan. Kasi bata pa siya noon. I think it's only 23 years old, I guess. 23 ba? 23 or 24. Basta hindi pa siya masyadong Diba? Sa tingin mo, yung mga ginagawa nyo, tama? Yan ba ang appropriate na behavior ng isang kagaya mo, lalo na lalaki ka? Tapos pati yung baby niya ay sinasali mo dyan sa pang-ano mo? Para lang asarin siya? Malinaw yung ginawa mo doon, yung purpose mo na asarin siya. May legal liabilities lahat yon. At kahit ipa-explain mo pa, kumuha ka ng abogado mo, ipa-explain mo lahat ng hinanakit mo, wala ka pa rin laban. Kasi walang ginawang masama yung sa'yo, si Rob. Okay? Wala. Naalala nyo? Trinay nyo pa akong kausapin that time para lang ako makipag-ano sa inyo? Ha? Gusto nyo akong kausapin para sa inyo, makisali or makikunaive, makialay. But no, hindi nyo ako basta-basta mabe-brainwash o hindi nyo ako basta-basta mapapaniwala ang mga pakay nyo kasi alam nyo, mas sanay ako nakikiharap ng mga tao at sanay ako sa iba-ibang klase ng kaso na araw-araw kong naririnig sa loob ng korte. Kaya alam ko kung paano ako makitungo ang bawat tao at paano ko aralin ang ugali ng tao at kaya kong aralin kung ano ang ugali ng isang tao. Kung ano talaga ang motibo. Doon tayo magkakaiba. Kaya kahit sino pa kaya ako, mas pinipili akong mag-isa ako. Okay? Kung meron naman ako mga kaibigan ngayon ng mga nandyan natira yung Team Trulala because they are professional. Hindi sila marunong gumapang. Nire-respeto nila yung mga foundation, yung mga ini-sponsoran namin. Hindi kami nakikialam sa mga tinutulungan nila. Yun ang tamang pagtulong. Wala kang ine-expect na kapalit. Okay? Jonars, grabe may naaamoy ako, delikado ayaw ng ipakod. Hindi naman ako, bakit reactor? I can do that. Bakit reactor ba ako? Reactor ba nila ako? Hindi naman Oh. Kahit anong naaamoy mo diyan, magsasalita ako kung gusto ko, okay? Wala na akong dyan. Hindi nila ako kahit pa isali nila ako dyan, hindi nila ako pa isali dyan. Anong ikakaso nila sa akin? Sige nga, anong ikakaso nila sa akin? Hindi ako nagbibilo the belt. Tinatapik ko, ina-analyze ko lang yung video na napanood ko. So, hindi tungkol sa kanila yan. Okay? Wala tayong mag-judge sa tao. Wala. Okay?
Hindi ako nagja-judge. Kaya dito ako medyo hindi believe sa'yo, Joel. Kasi hanggang ngayon, galit na galit ka pa rin. Diba? Hindi dapat ganun. At doon ako na-disgust, doon ako na-disgust, doon yung baby. Sinali mo, okay? Ethan Han, mega love shout out, sir. Oo, nasubay pa yung kwento niyan. Kasi trinay din nila akong kausapin that time Pero hindi ako pwede. Diba? Kaya pag-uusapan natin ang charity ethics, governance at legal accountability sa konteksto ng charity work, may malinaw na prinsipyo, respeto sa beneficiary, transparency at hindi pagsasangkot ng mga taong walang kinalaman, lalo na ang mga bata. Joel Salcedo Noong panahon na iyon, wala namang masamang sinasabi sa inyo. Walang inaapi sa inyo. Ni isa, wala siyang sinabi sa inyo against you guys. Wala akong natandaan, Correct me if I'm wrong kung merong sinabi sa inyo si Rob. We're talking about Rob, We're talking about Rob. Okay? Kayo ang maingay, kayo ang nag-iingay, at kayo rin ang nagplano kung paano, lilihisin ang sitwasyon. At kahit malinaw na desisyon ni Ate Melissa kung paano niya protektahan at gabayan ang bata, hindi niyo iyon ginagalang. Okay? Kinakausap ninyo ang bata, kinukuhanan ng video, ina-upload para sa content niyo, pero hindi niyo kinonsidera na siya beneficiary at hindi siya dapat ginagapang o ginagalaw para lang sa views, narrative o content strategy. Habang kayo ay agresibo, siya never nagsalita ng masama laban sa inyo. Wala siyang sinabi para saktan kayo, pero kayo kung ano-ano ang pinagsasabi nyo, harap-harapan at kayo pa ngayon ang nagagalit. At tandaan mo to, Joel Salcedo, mga bata pa kayo, mga bata pa siya noon, hindi lang ako sure kung sa 23 or 24 siya that time. Hindi pa gaanong kahinog ang pag-unawa niya, Hindi pa, at tandaan nyo, barely, I think he's only 23 or 24 that time. Hindi pa gaanong kahinog ang pag-unawa ninyo sa charity governance, at sa tamang conduct online. Pero kahit na dapat alam ninyo kung ano ang appropriate na behavior, lalo na kung lalaki ka at may responsibilidad ka sa platform mo. Okay? At malinaw sa ginagawa mo, ginagamit mo pa pati baby sa content mo para sa aasarin at iinsultin. That's was your purpose. That was your purpose, and well, also that. Nakita ko lahat yan. Okay? May legal liabilities lahat yan, Mr. Salcedo, involving children and mockery, humiliation, and online contempt used for harassment can fall under child abuse. Ulitin ko na naman ulit sa'yo. Kasi parang child abuse, provision of RA 7610, cyberbullying, cyber harassment RA 10175, a violation of privacy of minor, kahit kahit kumuha ka pa ng abogado mo, kahit ipa-explain mo pa, lahat ng ginawa ninyo, hindi ninyo mapapalitan ang katotohanan. Hindi nyo lahat mapapalitan ang katotohanan, walang tama sa ginawa ninyo, none. At tumatak pa talaga ito, Sinubukan nyo pa akong kausapin that time, alright? Kaya sabi ko sa inyo, hindi pwede yung mga ganan okay? Hindi pwede yung mga ganyan. Alright? Dapat noon pa lang, nakaget over na kayo. Dapat nakaget over na kayo yung mga ganyan, mga estilo nyo. Pero hindi, sobra-sobra yung galit mo. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung galit mo at puot mo sa kanya. Kasi personally, wala naman siyang ginawa sa'yo. Ang galing-galing mong mamintas. Okay, lahat na lang sinisilip nyo, lahat na lang ay sinisita nyo. Bakit hindi kayo makagawa ng sarili nyong, sarili nyong pagcha-charity? Diba? Total gusto nyo, mas magaling naman kayo sa kanya. Di dapat, gumawa rin kayo ng sarili nyo, sarili nyo. At least nagka-idea na kayo kung paano gawin yung ginagawa nila.
Kaysa naman hanggang ngayon, doon pa rin kayo nakapokus, na lagi na lang mali lahat, pati yung itsura ng baby, napapakialaman. Diba? Kaya nga nung sinubukan nyo akong kausapin noon para kunwari makausap ako sa inyo, makipag-ugnayan sa grupo ninyo, makisalay o makisakay o sa naratibo, ha, na gusto ninyong buuin. Pero hindi ninyo ako mabibrainwash, hindi nyo ako maaandiyan dyan ng ganyan. Mas sanay ako humarap sa tao at mas sanay ako makinig ng ibang klase ng kaso araw-araw. Alam ko kung paano kumilatis ng pagkatao at alam ko kung paano basahin ang ugali. Ha? Diskarte at motibo ng bawat isa, kaya malinaw sa akin kung ano talaga ang intention nyo. Ha? Doon pa lang kitang-kita ko na. Okay? At tandaan ninyo, ito, maari kayong pumili kung paano kayo manira. Okay? Pero may karapatan din akong pumili kung paano ako sasagot. Hindi ako kailangan ng gulo. Ha? Hindi ko kailangan ng gulo ninyo. Hindi ko kailangan ng paligid ninyo. Ha? Kaya po bakit galit na galit sa sobrang tagal no? Witness din pati viewers sanib persa. Ay, ano yan? Alberta Bosel. Dati nga, ano yan dati yan, ano na yan Diba nung mali sila, tapos magkasama na naman sila ni Chang, tapos nag-awayan na naman sila, tapos bumalik siya sa Kalingat, tapos ngayon magkakampi na naman. Anong klase yan? Diba? Geraldine Ramos, hello. Mali yung ginagawa mo, Sir Joel. Okay? 26? Pero hindi pa ganun, alam mo pag 26 ka, that's, sobra pang bata yon. Hindi pa gano'n siya ka-mature mag-desisyon ng mga bagay-bagay. Okay? Kaya matagal na kaming matagal. Nag-uumpisa pa lang si Rab, matagal na kaming as in, nag-umpisa pa lang. Matagal na ang pinagsamahan namin. Hindi magagawa. Makinig ka, ma'am. Ha? Kasi ang sinasabi niya dito, credit grabber daw si Rab. Ngayon, masasabi ba natin na credit grabber si Rab nung sinabi niya na tignan nyo yung pabahay namin, yung pabahay ng Team Kalingap, ang ganda, diba? Natagpuan, o hindi na sila nandun sa gilid ng ng dagat. May mali ba doon sa sinabi niya? Ha? Sa charity context, may mali ba? Tama po. Di ba? Kaya nga po. Diba kasi yun ang tanong natin sa legal and ito sa legal and charity ethics explanation, kung mali ba, kasi sabi niyang ganun, credit grabber daw siya, hindi daw niya pabahay, ganyan. Okay? So, masasabi ba natin credit grabber si Rap? Mali ba na sinabi niya, tingnan niyo yung pabahay natin, yung pabahay ng Team Kalingap, ang ganda, hindi na sila nababaha. Una sa lahat, walang mali sa sinabi niyang pabahay namin, Team Kalingap. Ha? Sa charity work, ang namin o team namin ay normal at accepted. At ibig sabihin yan ay collaborative project. Ha? Kahit sabihin natin may sponsor yan. Ha? The fact na siya ang nagpakilala sa social media, walang mali doon sa sinabi niya. Pag mag-aral ka, sa pag-aralan mo, yung charity context para alam mo, yung governance. Okay? Bago mo siya pagsalitaan ng ganyan. Ha? Bago mo pagsalitaan ng ganyan. Wala kasi silang content need nila views para. Pero masama naman yun, Kikay. Yung kanilang mga sinasabi. Di ba? Mali. Mali yun. Di ba? Oh.
Okay? So, walang mali doon sa sinasabi niya. Okay? Hindi siya pwedeng, wag mong sabihin kasi, mga ganito kasi, sa charity work, ang namin o team namin ay normal accepted. Ang ibig sabihin niyan ay collaborative project, gawa ng team, gawa ng donors, sponsors, volunteers, and organizers. Collective effort. Joel Salcedo, makinig ka mabuti. Kasi parang hindi nyo talaga alam yung meaning ng charity context. Oh my goodness. Yun kasi ang problema sa inyo. Hindi ito nangunguhulugan, siya lang ang nag-finance o siya lang ang nagbigay. Walang mali doon under charity ethics, transparency rules, NGO communications practices, content creator guidelines. Ito ang standard kapag team project, pwedeng sabihin pabahay namin. Okay? Ang salitang credit grabber ay hindi legal term. Walang batas sa Pilipinas na nagsasabing bawal o illegal ang maging credit grabber. Ang term na ito ay opinion, label, personal interpretation, Unless may fraud, misrepresentation, or stealing of donation, walang criminal liability o civil liability na simpleng pagbanggit ng team project, Kaya yung credit grabber na sinasabi mo, wala yan sa batas ng Pilipinas. At hindi legal term. Hindi legal term yung sinabi mong credit grabber si Rob. Okay? Kasi wala naman siyang niloko doon. Okay? Number 3, kailangan nagiging mali ang unethical. Only if sinabi niya siya lang ang nagpagawa. Sinabi ba lang siya lang? Sabi niya, pabahay natin, pabahay namin. Okay? Namin, ibig sabihin, team project. Sometimes kasi, hindi nyo kasi alam, i-define ang namin, ako, kami, ako lang. Dapat alam nyong i-define yung mga namin, ako lang ang nagpabahay. Kasi sabi niya yung pabahay namin. Sinabi ba niya na pabahay ko lang? Hindi naman niya sinabi pabahay namin ng Team Kalingap. So, ibig sabihin, it's a group. Kailangan nagiging mali o unethical only if sinasabi niya siya lang ang nagpagawa kahit hindi totoo. Tinatago niya ang sponsors and claims sole credit. Gumagawa siya ng false narrative para magmukhang sariling gastos niya. Pero kung sinasabi niya pabahay ng Team Kalingap, maganda na, hindi na sila nababaha. This is punctual. This is acknowledgement of team. This is not deception. Charity ethics allows team acknowledgement. Oh my God. Doon sila nakikigulo sa Kalingap. Alberto Bosel, sa daming tao naghihirap sa Pinas, bakit yung mga tinutulungan, ang Kalingap ang may tumutulong na what gusto lang manulot ng judiciary sa scout sa di sila maghanap ng matulungan. Sabi ni Kikay, doon sila nakisiksik sa Kalinga, kakapal ng mocks. Designer, silent viewers, naawa na ako sa mag-ama, sobrang paninira. I know, pero that time, 26 years old na. Yeah, he's 26 years old, but he's still young. Hindi naman ganun tayo nga, nagkakamali pa, yung pa kaya, 26 years old. Perfect? Perfect ka ba, Mr. Joel Salcedo? Are you perfect? Me, I'm not perfect. But my supervisor told me that I am perfectionist. Ang ganda. Yung nag-one-on-one kami, yung nagkaroon ng employee assessment kanina, sabi niya, keep up the good work. Sabi niya sa akin, you are perfect, you are a good employee, sabi niya, you are perfectionist. Sabi ko, naiyak tuloy ako. Sabi ko, hindi naman sa perfectionist, pero gusto ko lang tama yung trabaho ko, yung walang kamali. Hindi siya makamove on kay Jimmy lalo na malaki. Hindi rin, yung negosyo nilang napurdoy. Yun din ang alam ko dun Sa charity governance, kailangan i-credit ang team. Sa NGO and donor ethics, mas maganda nga na team ang binabanggit. Hindi i-single out ang isang tao. Hindi inangkin bilang personal achievement. Collective gratitude and transparency. Kaya yung linya na pabahay namin, Team Kalingap, pasok sa ethical communication. Ano ngayon ang sasabihin mo sa akin ngayon?
Ella, oo nga, Ella. So, ang anong tamang sagot dyan, final answer, credit grabber ba si Rob based sa sinabi niya? Walang basihan. Ha? Walang basihan. May mali ba sa sinabi niya sa charity context? Ha? Si Rob, wala. Normal, ethical, at transparent ang pagbabanggit niya ng team. May liability ba doon? Ha? Wala. Unless nag-claim siya ng false information, credit which he did not. Hindi naman niya credit sa sarili niya, Mr. Salcedo. Ano ba pinagsasabi mo? You're so hindi ka fair. Napaka-bias mo. Okay? The fact na siya ang nagpahayag at nagpakita sa social media tungkol sa pabahay ay walang mali. Okay? In the charity context, it is normal and acceptable for a representative to or content creator to speak on behalf of the organization or team. Kung sinabi niya, tingnan ninyo ang pabahay namin, ang pabahay ng Team Kalingap, that is aligned with charity governance because, makinig ka Salcedo, charity projects are team efforts. The spokesperson can speak on behalf of the whole group. And acknowledging the projects as a team initiative is ethical and proper. Kaya bago mo siya pagsalitaan o akusahan ng mga terminong hindi mo lubos na nauunawaan, kasi kayo hindi nyo kasi alam ang mga pagkakaiba ng namin, ako lang. Yan kasi ang problema sa inyo. Kailangan nyo alamin kung ano yung namin, ako, siya, sila. Hindi nyo mapagde-differentiate yung mga yun. Hindi nyo alam gamitin yung mga salitang ganyan. Ewan ko. Okay? Mag-aral ka muna at pag-aralan mo ang charity context at governance para malinaw sa iyo kung paano talaga gumagawa ang charity work at public representation. In short, walang mali sa sinabi niya, walang violations, walang unethical behavior, normal iyon sa charity communication and he was speaking in a manner consistent with proper governance. Ay, gusto mo tagulugin ko pa? Ha? Gusto mo tagulugin ko pa, Mr. Salcedo, para mas malinaw. Ha? Paano maging credit? Hoy, Angelic Boyer, ilang araw kang absent dito Okay? Sa madaling sabi, walang mali sa sinabi ni Rob, wala siyang nilabag at wala ring anumang unethical na ginawa. Normal iyon sa communication, sa charity at nagsalita siya para ang tama at naaayon sa maayos na pamamalakad at governance. Ayan. Kaya alam nyo, kailangan nyo maging maingat sa lahat ng mga sinasabi nyo. Kailangan nyong alamin ang mga pagkakaiba ng mga ginagamit nyong mga word, mga salita. Kailangan nyong manuhin kasi lahat yun, lahat ng gagamitin yung salita ay mayroong iba't ibang kahulugan. Okay? Kung sinabi niyang namin, ibig sabihin that's a team whole. He is acknowledging the whole teamwork. Yun. Namin sabi niya pabahay ng Team Kalingap, pabahay natin. Okay? Malinaw yung sinabi niya. Hindi niya sinabing ako. Kung ako ang sinabi niya, me, meaning he's only talking his self. Yung sarili niya lang. Inaako niya yun, pero hindi naman gano'n ang pagkasabi niya. Diyos ko Lord. Hay! Nako, gandang hamon. Naiinis na ako. Basta sa lahat naman ng supporters, alam yan si Rob with the help of the sponsors. Kaya sabihin ni Rob, pabahay niya. Walang problema at hindi kasi, sabi niya kasi credit grabber. Ang sabi niya kasi namin. Balikan natin Simple pa lang makapagawa ng ganitong pabahay. Sa pamagitan ng pag-vlog natin. Sa pamamagitan ng pagpa-vlog natin. Ano pwede mangyari? Tingnan nyo naman po kung gaano kaganda yung bahay niya sa akin. Yan ay dahil po yan sa Team Kalingap. Nakakatayin doon sila sa tabing dagat. At hindi siya... Dahil sa Team Kalingap. So, he's acknowledging everything. Hindi naman niya sinabing ako. Oh my God. Pambihira ka talaga, oo.
Ano pang mga pinagsasabi niya nito? Nakakamiss lang. Nakakamiss? Ano nakamiss doon? Okay, sige. Of course, nakakamiss lang. So, ibig sabihin, kalimutan niya ang lahat? You cannot erase the history and modify it. O kaya itabon mo sa basura. Ang problema kasi sa inyo, hindi ko alam kung saan nyo kinukuha yung mga naratibo nyo. Okay? Hindi ko maintindihan. Talaga. Totoo yan. Nakakamiss lang na ang isang simpleng vlogger, hindi mo akalain makakapagpatayo ng ganong bahay. Ikaw, you're pertaining yourself, Rob. He's not repairing himself. Did you hear the whole sentence? Yung ano niya, statement? Sabi niya ng tangkalingap, may dugtong yun. He's not repairing himself. Ikaw lang ang nag-interpret nun. Hindi ko alam kung ano bang trabaho mo kasi para nahihirapan kayong mag-interpret. Na ikaw, yung nakapagpatayo ng bahay. Eh so what kung siya? Say, And so what? Bakit ka ba let's say, okay, for example, sinabi niya yon, okay? Hindi naman ganun pagkasabi niya. Anong problema mo? Wala ka namang kontribusyon. Diba? Wala ka naman partisipasyon. So, who are you to question him, by the way? Diba? Yeah. Sabi niya, pabahay ng kalingap, which is, he's referring to the whole team. Acknowledging the whole team. Kasama na, pag binasa mo yung governance, pag binasa mo yung governance ng charity ethics, sabi, he is referring to the whole team. Okay? Charity projects are team efforts. Yun. Kasi sabi niya, pabahay ng Team Kalingap. Okay? So, that is a charity projects are team efforts. Okay? So, ano yan? Kasama na yung mga sponsors, diba? Yung mga sponsors, yung mga donors. Tamang charity ethics yun, Mr. Salcedo. Wala siyang linabag doon. Ikaw lang gawa ng donors. Kasi pag sinabi niyang sa pabahay ng Team Kalingap, okay, pabahay ng Team Kalingap, sa charity work, ang team namin, okay, or normal accepted collaborating project, gawa ng team, gawa ng donors, sponsors, volunteers, and organizers. Okay? Collective effort, okay? Content grabber. Oh, sila yung content grabber. Move on ka na. Yeah, I don't know what's wrong with this guy. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung galit niya. The heck? credit grabber na naman yun. Oh, credit grabber pa ulit-ulit ka. You're so immature, Mr. Salcedo. You need to be mature. Because you are arguing with younger than you. Na wala naman siyang ginawang masama sa'yo. Meron bang ginawang masama sa'yo si Rob? Yun nga ang tanong sa'yo. Ha? Hanggang ngayon kalinga pa rin ang topic. Yes! So, sino ngayon ang credit content grabber? Di ka ikaw? Kasi, ang grabe ang puot mo. Hindi ko maintindihan talaga. Grabe. Magpatugtog. Ang team nila ay team wakwak. Muse nila siya. Grabe naman yan. Wait lang. Patugtog muna tayo kasi maraming mga apps. Malito. Alam nyo minsan, hindi naman masamang, sometimes, pag nagagalit ka ng isang tao, nang walang dahilan, yun naman yatang hindi maganda, no? Grabe naman tong mga to, sobra-sobra mga educated nga sila. Sinong educated?
Customs Intelligence Officer ang ilang miyembro ng pamilya Duterte kaugnay sa shipment ng shabu na nadiskubre sa loob ng magnetic lifters noong 2018. Sinimulan na kanina ang unang pagdinig ng Dinoong Quad Committee sa Kamara. Para Wait, hindi yan kasali. Walang pali. Bakit ba kasi ganyan yung kanta niya sumasali? Diba? Bugok, di makaintindi. Yeah! Kasi dapat hindi ganon. Buti na lang andyan ka. Oo, kasi alam nyo, kasi Miss Casey, wait lang mo ha. Basa pa yung kamay ko. Kasi mga alam nyo, mga kapatid, hindi naman maganda yung ganon na kung ano-ano na lang yung mga sinasabi, di ba? Hindi ho maganda yan. Hanggang ngayon, kalingap rin ang topic. Siya ang grabber kasi pag umalis na sa kalinga gagapangin para nandoon pa nga sila ngayon, ginagapang na nila yung yung kalingap ay yung mga beneficiaries pero ako siyang aso. Kala ko grabe ka. Oy, grabe naman kayo mga nagbabasa lang ha. Yes, marami tayong magagawa. Nakinig ka, ma'am. Ha? Oh. Hindi niya kalain ang isang simpleng vlogger ay makakapag... Simple ba yun? Hindi kayo simple. Unang-una, you have million subscriber, 3 million subscriber, 3.5 or 3.6, 3.7 whatsoever. Hindi simple yun. Ang simple ay yung may 10,000 subscriber. Kasi di naman tayo mayan, vlogger lang tayo, simpleng vlogger lang. So hindi ka mayaman, simpleng vlogger ka lang. So lumalabas na parang pera mo yung ginamit. Dahil sa simpleng pagbablog mo ay nakapagpatayo ka ng bahay. So parang sinasabi mo na simpleng vlogger lang ako pero nakapagpatayo ako ng bahay. So, paano ka nakapagpatayo? Ginamit mo pera mo. Something na ganun. Yung datingan, no? Pag magsasalita ka, ganun yung mga datingan. You're wrong. Mali ka na naman, Mr. Salcedo. Hindi porket sinabi niyang simpleng vlogger, ay ang gusto na niyang iparating, ay pera na niya. Ha? Kasi parang pinapalabas mo dito na inaangkin niya. Wala naman siyang sinabing ganun Ikaw lang kasi ang nag-i-interpret. Mali kayo sa interpretation mo. Hindi kasi kayo marunong mag-interpret ng tamang interpretation sa bawat sinasabi ng isang tao. Kung sinabi niyang simple, ibig sabihin, hindi niya akalain na lumaki siya ng ganon dahil nung nag-umpisa siya, isa siyang maliit, simple lang siya dati, tapos nag-boom. So, he is still talking. Ha? Humble pa rin yung pananalita niya. Ha? Ganon ang mga humble na tao. Hindi siya nagyayabang, hindi niya pinagmalaki na malaki yung kanyang channel. Kung ano man ang kinalaki ng channel niya, pinaghirapan niya yun. Ha? Hindi kagaya mo na nandyan lang para siraan at siraan kung ano ang gusto mong sabihin sa kanya. Ha? Ganon magsalita ang mga humble na tao. Hindi niya sabihin na malaking ano na ako. Hindi ka kasi marunong mag-analyze. Okay? Nang sinasabi ng isang tao. Ikaw lang ang nag-isip nun, ikaw ang nag-interpret. Hi, Sir Manny. Nakasilent ako, sir, sa'yo kasi nagtatrabaho ako kabsa. Diba? Kasi tignan mo, hindi kayo pwedeng tawaging simple. Una-una, milyon-milyon kayo subscriber, 3 million, 3.5, 3.7. Kung ano man ang eksaktong bilang, hindi na simple. Ang ganoong kalaking platform, ang simple ay yung 10,000 subscriber o maliit na channel pa lang. Iba ang scale ninyo at yung style ninyo at yung sinasabi nyo, simpleng vlogger lang ako pero nakakapagpatayo ako ng bahay at ang dating yan, para bang sinasabi mong pera mo mismo ang ginamit mo. O para bang inaangkin mo ang kredito ng proyekto. Pero hindi naman iyon ang sinabi niya, Sir Joel. Ha? Kayo ang mali ang interpretasyon. Okay? Doon mo makikita ang isang taong humble. Hindi nagyayabang. Okay? Oh.
At saka, ginamit niya, yung kino-question mo, kino-question mo yung kanyang, kasi ang sabi mo dito na, at yung sinasabi ninyong simpleng vlogger lang ako, pero nakapagpatayo ako ng bahay, ang dating niyan ay para bang sinasabi mong pera mo mismo ang ginamit mo. Yung paggamit niya ng platform niya, napakalaki yon. Dahil sa malaki ang subscriber niya, malaki ang nagawa nito para ma-accomplish at saka ma-complete yung proyekto na yon. Doon pa lang, dapat alam mo na malaki ang contribution yung channel niya. So ano yung sinasabi mo dito na parang para bang sinasabi mong pera mo mismo ang ginamit mo? Saan mo nakuha yung ganun na konklusyon? Tanong ko lang sa iyo, Mr. Joel Salcedo. Pero hindi mo naisip na sa simpleng pagbablog niya, okay, nabuo at nakumpleto yung bahay na yon. Marami ang nakapanood, marami ang naantig, marami ang nagpaabot ng tulong sa pamamagitan ng kanyang platform. Ikaw, anong nagawa mo sa mundo? Anong nagawa sa platform mo? Bakit hindi mo na lang gawin kung yun ang mga gawin mo rin yung sayo. I-try mo din gawin sayo. Tignan natin kung kaya mo rin gawin yung ginawa niya. Kaysa naman lagi mong sinasabi, lagi kang nag-i-interpret ng malaming mga interpretasyon. Sa ganun ang alangan naman na magyayabang siya. Mas maganda yung humble ka pa rin. Hindi ka dapat nagyayabang. 'Di ba? So, yung simple na sinabi niya, big deal sa'yo, ganon? Walang ibang content. Oo nga. Sir Bani, inis ka na ba? 'Di ba? Puro ka na lang, puna-puna, pati subscriber problema. Opo. Ha? Sa una sa lahat, hindi mo pwedeng ipagkaila na malaki ang naging ambag ng isang malaking platform sa pagkumpleto ng proyekto, Mr. Salcedo. Okay? Ito yung facts plus logic plus charity governance context. Ha? Hindi ito bastos, okay? Para narito yung malinaw na ito yung malinaw. Narito ang maayos at malinaw at matatag na paliwanag base sa punto ng mensahe mo, Mr. Salcedo, okay? Hindi to bastos, hindi to below the belt, pero facts plus logic plus charity context plus governance context, okay? Makinig ka mabuti. Explain ko sa'yo, Tagalogin natin para mas malinaw, mas diretso. Una sa lahat, hindi mo pwedeng ipagkaila na malaki ang naging ambag ng isang malaking platform sa pagkumpleto ng proyekto. Okay? Kung malaki ang subscriber, malaki ang reach at malaki ang engagement, natural na mas maraming tao ang makakakita, mas maraming tao mahihikayat tumulong, mas mabilis mabubuo ang proyekto. At iyon ang basic concept ng charity communication at social impact. Hindi iyon tungkol sa pera niya mismo. Makinig ka, hindi tungkol sa pera niya mismo, Mr. Salcedo. Ito ay tungkol sa influence, reach at capacity to mobilize support, which is equally a form of contribution. Bakit mali ang interpretation mo, Mr. Salcedo? Kasi pinapalabas mo na para bang nag-aangkin ng pondo o nagyayabang o personal na pera ang ginagamit. Hindi naman iyon ang sinabi. Ang sinabi ay tungkol sa output ng team at ng platform, ang resulta ng collective efforts ng donors, audience at content creator. Okay? Naintindihan mo? Charity Context 101.
Kapag sinabi ng isang content creator na tignan nyo yung pabahay namin, pabahay ng Team Kalingap, ang ibig sabihin niyan ay project ng community, project ng supporters, project ng donors, project ng platform, hindi personal sariling pera. Ganyan talaga ang standard praising sa charity world. Walang unethical, walang misrepresentation, walang violations. Ang punto, kung hindi dahil sa platform niya, at laki ng audience niya, hindi sana nakumpleto ang project sa bilis na iyon. Hindi yon pagyayabang, iyon ay recognize ng rule communication channel sa charity ecosystem. Ewan ko na lang kung hindi mo pa maintindihan yung paliwanag ko, Mr. Salcedo. Warrior Mama, gusto ni Salcedo yung tinutulungan lang ang gumiginhawa buhay at siya bilang vlogger, dapat umasensyo na yun. Ano yun, tinutulungan? Mayaman yung tumutulong. Kung totoo kang charity, bakit ngayon hindi mo pinabahayan si Lola Ligaya ng mansyon kung mayaman ka? Bakit pakialam ang mga bahay ng Kalingap? Simple house sa abot ng 500 and so? Hi Gladys. Okay, hello, Warrior Mama. Ano ba yan? Okay, hello po. Pwede mo ba shoutout sa tropa ko sa Canada, Jack Collin from Zeta Plus Hummingbird. Fellow sa mga ginawa ni Rab. Maraming nagtiwala sa ginawa niya. Oo, sinisiraan lang kasi sila. Sila lang naman ni Rab. Madam, Marilyn, nagpapapansin lang yan para makontent siya. Well, Salcedo. Well, Alberta Bosel, kahit naman magpapansin, okay, edi, yun kasi nga nagpapapansin sila, pero lahat naman ng sinasabi nila, meron tayong tamang explanation. 'Di ba? Kasi wala kasing sansay kahit magsasalita ka ng magsasalita diyan, Mr. Salcedo. Pagdating sa legalidad, lahat ng sinasabi mo at pinupunto mo diyan ay puro baseless. Walang grounds, walang merits. Dapat yun minsan mag-isip-isip din. Huwag lagi galit. Huwag laging puot, okay? Kasi minsan ang galit at puot sa puso ay hindi rin nakakatulong. Iyan din ang minsan na nagpapahamak sa inyo. Kasi in the first place, hindi mo siya pwedeng questionin. Okay? Hindi, may pimple ako isa, Hindi mo siya pwedeng questionin. Ha? Okay? Kasi wala siyang mali. Walang mali sa sinabi niya. Ikaw lang ang nagsasabi na mali siya at kasama mo yung kaibigan mong si Marilyn Chan. Okay? Okay? At para sa iyo naman, sir, kung ang reklamo mo ay credit grabbing, ang tanong, ano bang ambag mo sa proyekto? Ano bang ginawa mo para makatulong? Dahil kung wala ka namang kontribusyon maliban sa pag-interpret ng mali at paghanap ng butas, hindi mo in the position para mag-akusa. Okay? Hi, ma'am. Ay. Ang bastos naman nito, kwerte. Ano nga niya yan? May mga nambabastos dito. Okay? Kung tingin niya mali ang paggamit ng platform, bakit hindi mo itry gamitin ang platform mo para gumawa rin ng proyekto? Para malaman mo gaano kahirap magpakilos ng donors. Mag-edit ng content, mag-maintain ng engagement, at mag-deliver ng real-world results, ha? Mas madali kasi mag-criticize kaysa mag-create, ha? So, ano ang pinakaano natin? Kung ang pinaka-summary natin, malaki ang ambag ng platform, normal sa charity communication ang ganong salita, walang ethical issue, at mali ay ang pag-twist ng narrative. Ang mali ay ang pag-twist ng narrative. Kung gusto niyang makita ang tamang paraan, pwede niya ring subukan gawin. Ha? Kung gusto mong makita ang tamang paraan, pwede mo rin subukan gawin. Hindi puro interpretasyon at puna. Mr. Salcedo. Okay? Yan.
Bakit mo ako syusyutahin? Okay ka lang? Yeah, you're rude. Kasi pumasok ka dito para mang bastos? Do you think that's the proper behavior? Pwede pa kitang syutahin, bastos. Ano pang mga pinagsasabi nito? Magpapaalam na ako. Bukas ulit. Dahil sa simpleng pagbablog mo, ay nakapagpatayo ka ng bahay. Yes! Tama! Dahil sa simpleng pagbablog niya, nakapagpatayo ng bahay, pabahay ng Team Kalingap, yun ang sinabi niya. So, walang mali doon. Sa simpleng pagbablog niya, marami ang nakanood, malawak ang inabot ng kanyang platform. So, anong mali doon, Mr. Salcedo? So, parang sinasabi mo na simpleng vlogger lang ako pero nakapagpatayo ako ng bahay. So, paano ka nakapagpatayo? Ginamit mo pera mo. Something na ganun. Yung datingan, no? Pag magsasalita ka, ganun yung mga... Ikaw yon, interpretasyon mo yon. Datingan sa'yo yung interpretasyon mo. Pero yung kanyang ginawa, walang mali doon. Kahit dahil ginamit niya yung platform niya para lang makapagpatayo ng bahay. Which is tama lang yung language na ginamit niya. Yung termino, yung kanyang naratibo, yung kanyang terms. Ikaw lang ang mali. Kasi mali kasi yung utak mo eh. Ewan ko sa'yo, bakit ganyan ka? Hindi ko maintindihan. Sir. Datingan. Di ba, Yudes? Tulad Team Kabungals. Marvin, may Jessica. Ayaw ko na sa kanya, magpapaalam na ako. Basta narinig ko na yung mga gusto niyang sabihin. Mali pa rin yung kanyang mali lahat yung kanyang term. Alam mo, lahat ng sinabi niya, pare-pareho lang explanation ko. Pare-pareho. Alam mo, sa lahat ng sinabi mong paulit-ulit, iisa lang ang explanation niya sa charity context. Minsan kasi, pag-aralan niyo muna bago kayo gumawa. Kasi pagdating ng araw, kag kayo ay nagkabulilyaso, kayo din ang mapapahamak. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko to sinasabi para nananakot, pero sinasabi ko to as a piece of advice. Okay? Hay nako, Manang Feli. Manang, nag-ano ka na doon sa Okay? Kasi, ang punto lang sinasabi mo ay ganito, hindi dahil sinabi niyang nakapagpatayo kami ng bahay ay nangungahulugan, pera niya, personally ang ginagamit. Ang ibig sabihin noon ay dahil sa vlogs niya, dahil reach out ng platform niya. Grabe ka talaga. Ayaw ko sa'yo, nakakaloka ka talaga. Sa kagustuhang maging relevant si Salcedo, naging tanga na. Oo! Sa tingin niyo mga kapatid, sino ba ang mas magandang explanation? Ako o siya? Hindi sa inaanak ko si Rab, pero ako, sinusunod ko lang yung legal terms, legal explanation, legal terms, legal binding, konteksto ng legal context ng charity. Yun po yung sinusunod ko. Hindi sa inaanak ko siya. Wala akong kinakambihan dito, pero ginagamitan natin ito ng legal interpretation. Okay? Tropa nga sila ni Chang, mga sirampla. Paulit-ulit nga. Paulit-ulit nga. Ha? Diba? Oh. Kasi ganito lang yan. Tingnan mo. Kaya pa ulit-ulit din yung explanation ko. Kasi ulit-ulit naman yung sinasabi mo. Para maintindihan mo. Ha? Kasi sinasabi mo, hindi yun niya pera. Oh. Sabi mo, dahil sa simpleng pag-vlog niya, nakakapagpatayo ng pabahay ng Team Kalingap. Walang kalingap doon. Sa simpleng pagbablog niya, maraming nagkaroon ng malawak. Diba? Oh. Hindi dahil sinabi niyang nakapagpatayo kami ng bahay, ang nanguhulugan pera niya, personally lang ginamit. Ang ibig sabihin noon ay dahil sa vlogs niya, Mr. Salcedo. Dahil na-reach ng platform niya. Dahil maraming nakapanood at naantig. Kaya maraming donors ang tumulong at nabuo ang proyekto. Ikaw, nakabuo ka ba ng proyekto?
New Year, ano po, topic, ay ano po, syempre, na-reflux together. Kaya tuloy galit na galit sa'yo. Ha? Yun ang normal sa charity world, Mr. Salcedo. Ito ang sinasabing walang mali doon. Okay? Kapag ang isang vlogger ang naging dahilan kung bakit may tumulong na dumating, natural lang na masasabi niyang dahil sa pagbablog ko, nakapagpatayo kami ng bahay. Sinabi pa nga niya, simple. Okay? Hindi niya sinabing pera ko lang lahat iyon. Wala naman siya sinabi. Sinabi ba niya yan? Kasi, iba kasi yung mismong sinabi niya na pera ko. Ang sinabi niya dahil sa simpleng pagbablog. Ha? Ko. Yun ang sinabi niya. Hindi niya sinabing pera ko. Magkaiba yun. Kaya pag nasa korte ka, Mr. Salcedo, pag tinanong kanila, sinabi ba ni, ano ba ang eksaktong sinabi ni Rab Matubang? Ha? Pag cross-examine ka, ha? Pag cross-examine ka, anong mangyayari sa'yo? Ha? At saka direct or cross, ha? Anong mangyayari? Ha? Anong mangyayari kung direct examination ka at saka krinos ka? Sa tingin mo, 950 na. Ano na pala? Ha? Ano kayang mangyayari pag kinag-cross or direct examination ka? Yo, abi. Siyempre. Ano nga? Salcedo, Chang, ang daming nabobo dahil sa pakikinig sa kanila. I will not be surprised if dumadaming katulad nila sa Songped. At dahil din sa kalibat, lahat ng antay na kilala tulad mo, Salcedo, nakilala ka dahil sa kalinga. Ay, baka ganyan. Baka ganyan po sila, daming napabahayan. Bakit kayo natutuwa? Yun, may obligasyon na taong bayan walang nagawa. Bakit wala silang question? Correct! Victoria Santiago, sa ngayon, walang sponsor sa bahay ni Rab. Kaya kalahating milyon o mahigit pa doon, sarili nyo pera tulad ng Ingkit, Maribel at iba pa. Sobrang ingkit sa katawan yan. Salcedo na yan. Okay? So, ulitin ko ulit kasi paulit-ulit ka eh. Ha? Okay? Paulit-ulit ka. Kaya paulit-ulit din yung sinasabi ko. Para ka talaga yung nanay mo. Parang yung ate mo, magkapatid ba kayo? Ay, Diyos ko. Kaya, dahil sa pagpa-vlog, ito ang sinasabing walang mali. Doon, kapag ang isang vlogger ang naging dahilan kung bakit may tulong na dumating. Okay, natural lang na masasabi niya dahil sa pagbablog ko, nakapagpatayo kami ng bahay. Hindi niya sinabing pera ko lahat. Pero doon nagkakaroon ng problema, yung tao na may maling pag-iisip, ang siya pa ang nagbibigay ng maling interpretasyon. Diba? O, sino yung maling nagbibigay ng interpretasyon? Ikaw? So, ano ang inaabot, ha? Sino ang inabot, ha? Mr. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig mo sabihin, kung kino-question mo ang statement ng vlogger, dapat ikaw mismo meron ka rin ginawa o ambag para magsalita ka ng ganyan, ha? So, ano ang inaabot mo, Mr. Salcedo? Pinapaabot mo, Mr. Salcedo. Ano ang ibig sabihin mo? Ha? Ano ang ibig mong sabihin? Okay? Kung kino-question mo ang statement ng vlogger ni Kalinga Prab, dapat ikaw mismo meron kang ginawa o ambag para magsalita ka ng ganyan. Kasi kasimple, kasi sa simpleng pagbablog niya lang, may totoong bahay na naipatayo. Diba? Oh. Sinabihan ni Tiang bakit kasama niya sa thumbnail mo, Salcedo topic mo. Oo, kasama rin siya dito sa topic. Oo, diba?
Traffic rin siya. Kasi, di ba sinabi ko, magkagrupo rin sila. Dati kasi, nagkagrupo sila, nag-away-away, meron silang pinatayong ano, tapos, nag-away sila ulit, pumasok sa Kalingap ulit, tapos ngayon, magkagrupo na naman sila ulit. Oh. Kasama siya, dahil magkagrupo na naman sila ulit. Oh, magkagrupo na naman sila ulit eh. Magkagrupo sila ulit, di ba? Dalawa silang tumitira. Ewan ko pa kung mayroon pa bang tumitira dyan, sabihin nyo lang sa akin. At, oh. Pero, ha? Nawala tuloy. Kung kina-question mo ang statement ng vlogger ni Kalinga Prab, eh dapat ikaw mismo meron kang ginawa o ambag para magsalita ka ng ganyan. Kasi sa simple pagbablog ni Kalinga Prab, may totoong bahay na naipatayo. Pero ikaw, interpretation mo lang ang contribution mo. Wala ka naman na itulong sa proyekto. Pero ikaw pa ang pinakamaingay. Pareho kayo ng ni Marilyn Chang. Nang ingay-ingay nyo. Hindi iyon insulto, obserbasyon, iyon sa behavior mo. Hindi ko yun insulto BFF nga. Paano ka nakakapagpatayo, ginagamit mo ba ang pera mo? Paliwanag. Ito ang sabi mo paano ka nakakapagpatayo, ginamit mo ba ang pera mo? Yun ang tanong mo kay Kalinga Prab. Kapag sinabi ng vlogger, ang kami ang nakapagpatayo, ang ibig sabihin ay, ito ang sagot. Ito ang sagot sa tanong mo doon sa paano mo, paano ka nakakapagpatayo. Sabi mo kay Kalinga Prab, ginagamit mo ba pera mo? Ito ang aking paliwanag dyan, Mr. Salcedo. Kapag sinabi ng vlogger ang kami ang nagpatayo, ang ibig sabihin ay sila ang nag-organize. Sila ang nagpakilos, sila ang naghatid ng donors, sila ang nag-facilitate ng proyekto. Oh, tama. Tama ba ako? Palakpakan ng... Kaya sinasabihan ako ng... Nasabihan tuloy ako ng supervisor ko, perfectionist daw ako. Dami ko ganun. Kasi nagkaroon ng kanina, employee evaluation. Diba? Hindi literal na sila ang naglabas ng buong budget. Diba? Buti na lang si Warrior Mama, BFF ko, matalino. Diba? Eden, Angeles, yes po, tama. Ganito ang standard sa charity communications. Halimbawa, nakakapagpatayo kami ng library sa tulong ng donors. Nakakapagbigay kami ng relief goods dahil sa mga nagpapadala. Hindi ibig sabihin pera nila mismo ang ginagamit. Ibig sabihin sila ang naging instrumento. Ikaw lang ang mali kasi mali ang utak mo. Paano ito i-explain ng disente? Paano ito i-explain ng disente, mister? Ang ibig mong sabihin ay hindi mali ang sinabi ng vlogger. Ang mali ay kung paano, hindi mali ang sinabi ni Kalinga Prab. Ang mali ay kung paano mo ito i-interpret ng taong walang alam sa charity governance. Ang problema ay hindi sa statement kundi sa pag-iisip ng tao na naghahanap ng mali. Tama? Tama. Tama ba mga kapatid? Ang problema ay hindi sa statement kundi sa pag-iisip ng tao na naghahanap ng mali. 9:58 na. Okay? Wala namang mali sa sinabi ni Kalinga Prab. Ang problema ay nasa maling interpretation mo, Mr. Salcedo, hindi sa mismong statement. Kung naiintindihan mo ang charity context, hindi ka mag-assume ng ganoon. Kaya ang natin dito, ang pinaka-maiksing explanation nito, Mr. Salcedo, sa simpleng pagbablog na ipatayo ang bahay dahil maraming tao ang nahikayat na tumulong. Normal sa charity communication ang pagsasabing pabahay namin dahil collective effort iyon. Walang unethical sa sinabi ng vlogger at maling interpretasyon ay nanggagaling sa taong hindi marunong umintindi ng charity operations. Hindi pwedeng mag-ukusa ng credit grabber kung wala ka naman ambag sa proyekto. Oh my God. Oh, tama. Wow. Di ba? Di ba? So ano ang mga defense so ano naman ang dito?
defense of yung ni Kalingap Rab dito. Oh, ang objective natin, ipakita na tama, ethical, at normal ang sinabi ng vlogger si Kalingap Rab. Walang credit grabbing at walang mali sa interpretasyon ng nag-akusa. Ha? So, ito gagawin ko sa'yo. Please state your name and your relationship to the project, Mr. Witness. Ito na yung magdidirect examination na tayo. I am Kalingap Rab, part of the team Kalingap Outreach and Documentation Unit involved in the housing project. Oh, sabi ni Counsel, was there any wrong with the vlogger's statement? Tignan niyo po ang pabahay namin, ang pabahay ng team Kalingap. Witness! Wala po. Normal yun sa charity communications, pabahay. Ay, naku, magde-direct examine na tayo. Diba? Ikaw, natin. I-cross-examine natin yung if you love Kalingap, then I will love you. But if you hate Kalingap, then I will hate you more. Okay. Subukan natin tanungin ng question to si Mr. Salcedo. Cross-examine natin. Opposing side accusers. Ha? Objective niya. Subukang ipilit na credit grabbing at misleading ang statement. Ha? It is true that the vlogger said pabahay namin. Witness. Yes, but it refers to them and donors, not personal funds. Oh. By saying kami, isn't he claiming ownership of the project? No, kami includes everyone. Talong-talo nagkatugmari yung pag-live. Nagkatugmari. Okay, sige po, Gemma Basobas. Thank you po. Diba? Sabi, kung yung sinabi ng counsel, yung opposing counsel, by saying kami, isn't he claiming ownership of the project? Ang sagot ni Mr. Salcedo, no? Oh, kami. Oh, sabi niya kasi, no, kami. Kasi kami yung sabi. Includes everyone, especially donors. Charity projects are always described collectively. Talo ka pala dito. Isn't it possible that viewers might think he paid for it? Witness only if they misunderstand charity operation. His past videos repeatedly state donors' involvement. So you mean the accuser is wrong? I mean the interpretation is... So, sabi ng ganon, matatalo ka talaga dito. Ewan ko sa'yo. So, ang mangyayari yan, pag sinagot pag krinos si Kalingap Rab, ang outcome nung yung kanyang testimony is the defense appears stronger. The statement of the vlogger are consistent with standard charity communication. Walang proof ng personal claim sa pera. Mali ang interpretasyon ng accuser. Okay? The court of the arbitrator would likely conclude no credit grabbing, no misleading statements, and no unethical behavior. The accusation is based on misunderstanding, not facts. Thanks po sa okay. Alright mga kaibigan, thank you so much. Yun na lang muna, ituloy na lang natin pag meron, kasi paulit-ulit lang naman yung sinasabi, nakakasawa. So, syempre, magsasawa rin kayo, na paulit-ulit din yung sinasabi ko, di ba? Nakikita yung pimple ko na isa, oh. Nagka-pimple. Pero na siya, di ba? So, paulit-ulit lang naman yung ating mga sinasabi niya, kaya paulit-ulit lang naman yung sinasabi natin, para tayong mga sirang plaka na niyan. Kasi yung yung explanation natin, yung sagot natin, ganun din. So, walang, tatagal lang tayo. Kaya, pati viewers, binibigyan ni Kalingap Rab ng credit. Salamat daw. Yes! Sinabi niya yun. Pero ang pinapalabas ni Marilyn Chang, na hindi daw nagpapasalamat. Oh, kahit tumutulong na si Kalingap Rab, grabe pa mga sinasabi ng mga yan, hindi, yun nga ang mali. Okay? Wala talaga sila sa position. Kasi kahit naman sila magkaso, wala pa rin sila ikakaso kay Kalingap Rab. Sila nga yung atake ng atake. And first of all, wala naman siyang ginawang personal na sa kanila. Hindi naman niya sinagot. Hindi naman siya siniraan. Tahimik lang naman siya. Wala akong matandaan na nagsabi siya ng masama sa kanila. Totoo. Kung meron man, i-correct nyo ako. Okay?
sa pagkakatanda ko, wala po talaga. Pero kung may nasabi yung tatay niya, normal lang yun as a founder to protect the foundation and to protect his son. Okay? Kahit sino naman. Pero hindi maganda yung ginawa mo na tinatawanan mo yung bata, yung baby. Okay? Wala siyang kinalaman dyan sa sa argumento mo. Kung mang-aasar ka lang, mang-iinsulto ka lang, abay talong-talo ka dyan, sir. Mali ang ginamit mo para asarin yung tao. Okay? So, goodbye na mga kapatid. Magpapasalamat na tayo. At bukas na naman ulit. Kasi hindi talaga maganda yung mga pinagsasabi niya. Kaya nga ito lang po eh. Kaya yung sinasabi niyang credit grabber si Kalinga Prab, paano magiging credit grabber ang tao may sariling platform, sariling content at sariling beneficiary? Siya ang founder, siya ang may-ari ng content, siya ang may channel, siya ang naglabas ng effort, oras at resources. Natural lang na sa kanya mapunta ang credit dahil siya ang host ng platform. Kung may nagbibigay man ng suporta at good, pero hindi ibig sabihin na pwede mo nang agawan ng recognition ang may-ari ng mismong proyekto. Sir! Diba? At saka doon sa, okay, bago ko pala makalimutan. Sino yun? Who's that? Christian? Who's that? Oh. At saka pong sinasabi mo rin, alam mo, yung so kung ikaw ang founder, okay, eto mahaba to, nakalimutan kong sabihin to eh. Kasi alam nyo naman, mahilig akong gumawa ng pinag-aaralan ko yung mga dapat So, alam nyo, yung pag-aakusa niya, hindi yun, hindi yun maganda. Diba? Hindi yun maganda. Kung tutuusin, alam nyo, ito pa pala, yung di ba nabanggit ko about doon sa negosyo na hindi natuloy. Kung nagtatayo ng kasi kung nagtatayo ka ng negosyo gamit ng emails, pangalan o identity ng isang founder na walang written permission at sinasabi mo pang doon ka kukuha ng pantulong sa beneficiaries, kasi yun ang sinabi nila dati niya na nag-coordinate sa kanya. You are misrepresenting, you are creating false association, and you are using someone else's brand for personal business benefit. Okay, hindi mo pwedeng gamitin ang mukha ng isang tao para sa commercial gain kung hindi ka authorized. Hindi ito opinion. Basic rule yan sa branding, commercial rights, at ethical charity conduct. Yun kasi yung hindi nila naiintindahan. Okay? So, yes, vindictive. He thought Kalinga wrongful him. He could not admit his wrongdoing of causing trouble because he communicated it directly with the beneficiary. Okay, shout out po ma'am. Hi, Solid NC, Alona Frello. Buti po tong mga NCs na to, mababait. Kumurawa, gandang hapon po. Gandang hapon din po. So, huwag mo nang dadamay ang bata, magpakatao ka. Galit na si Gladys. Diba laging sinasabi ni Kalinga Rab dahil sa panonood ninyo? Yes! Pero sinabi ni Marilyn Chang, hindi daw nagpapasalamat. Hindi raw marunong magpasalamat. So sa huli, simple lang ang punto. Kung gusto mong tumulong ka. Kung gusto mong gumawa ng negosyo, gumawa ka. Pero huwag kang gumamit ng mukha ng founder ng palihim. At huwag mong babaliktarin ang istorya para palabasin na siya ang credit grabber. Okay? Kung sa actions mo pa lang, ikaw ang kumukuha ng credit at potential profit sa kanyang pangalan, transparency, coordination, and honesty, yan ang totoong backbone ng charity.
Maraming salamat po sa lahat ng nanood. Don't forget to like and share, subscribe, at ihanda na ninyo ang iyong mga pangalan. Dahil meron tayong early gift giving giveaways mula sa Team Trulala International Sponsors. Thank you and mabuhay po tayong lahat. Okay, bye po. Thank you so much mga kapatid. Magpapaalam na po ako. Bye-bye. So, walang mali. Wala akong pambabastos sa'yo, Mr. Balacedo, Bye! Eden Angeles, bye-bye. Thank you sa lahat ng Team Trulala dyan. Thank you, Sir Winnie, sa Gladys, Warrior Mama, at sa mga iba natin ka Team Trulala dyan. Bye!